Kasabay umano ng dokumentong ibinigay ng International Criminal Court o ICC sa Philippine government hinggil sa 5 karagdagang suspect sa war on drugs ng Duterte administration, ay humiling na rin ang ICC sa Interpol na maglabas ng Blue Notice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pang mga sinasabing suspect sa madugong gera kontra droga ng pamahalaan. Layo nitong mamonitor ang galaw nila sa labas ng Pilipinas. Pero ayon kay Trillian, grabe rin ano? Ay, alam mo yun? Lumabas. Eto yung taong bayan, gusto talaga mapuksa ang droga at criminality sa Pilipinas. Tama, mali. Kaya nga nila binoto. Tandaan ninyo, PRRD won landslide. Nanalo si PRRD landslide. It's a, tawag nga nila doon revenge vote. Bakit revenge vote? Kasi nung panahon ni Pinoy, with all respect sa kay Pinoy, talaga nga namang nasira ang bayan natin sa criminality. Mismong DILG secretary, alam niya kung saan daw ang droga. Hindi niya, wala naman siya ginagawang paraan. Sabi nga nila, parang tigbe-20 na lang, yun ang 20. Hindi yung bigas, tigbe-20 na lang daw yung shabu sa tindahan. Ganun kalupit nun, di ba? Ganun kalupit ang Dilawan government. Kaya nga nagkaroon ng revenge voting noong 2016. Because gusto natin maayos ang criminality sa Pilipinas, ang peace and order sa Pilipinas. Gusto nating matigok lahat itong mga adik na to. Kasi nakikita natin kaliwat kanan ang kidnapping, kaliwat kanan ang snatching, kaliwat kanan ang rape cases ng mga adik, kaliwat kanan ang riding in tandem. Naalala nyo? Huwag nyo kalimutan yun. Nangyari sa atin yun. That's why we voted for PRRD. Tama, mali? And, oo, hindi man itong yung sinasabing 6 months, hindi man yan nasolusyonan, but definitely, during his term, 6 years, bumagsak talaga ang criminality. Ako, marami kong kaibigan na hindi ko alam na gumagamit pala, na nagtutulak pala na tigok na. Oo, walang biro. Ako, nagugulat talaga ako Kasi hindi ho sila yung magarbo. Meron po kami, marami kaming mga ganyang customer, lalo na mahilig sila sa kasi dati nagsushow pa kami sa stand-up comedian na stand-up comedian na bar. Sa stand-up comedy bar, sorry. Laging nandun yun. Tapos naka-shorts lang, parang sabongero ang datingan. Sa totoo lang, sabi namin, kaya mayaman siguro yan, sabongero yan. Lahat ng stand-up comedian, binibigyan niya 1,000, 10,000, ganun. Nagugulat kami. Kahit yung grupo ko, binibigyan ng ganun. Tip nagtitip lang. Tapos, hindi sila yung tipong lumalapit. At saka, walang security. Hindi yung parang pagdating mo, wow, may congressman na darating. Hindi ganun. Talagang, dalawa lang sila. Minsan, chicks lang niya, kasama niya. Di ba? Tapos, ng panahon ni Duterte, maniwala kayo sa hindi. Kinabukasan nakita namin sa TV, patay na. Drug lord pala. Oo, walang biro, ganun. Nag-ano nga kami lahat dun sa stand-up comedy bar na tinutugtugan namin kasi nakita namin may TV doon, tapos napanood namin, hala, yun yung Oo, marami talagang ganun, di ba? Maraming ganun. Ang lupit. Pero kita mo 'yan. The entire time na si Pangulong Duterte ang presidente, ubus talaga dito. Ubus. Diba? Yun ang gusto natin. Nakakapagtaka lang kung sino yung mga taong nagbigay solusyon
para mawala ang mga criminality sa Pilipinas, para magkaroon ng peace and order, di ba? Biglang sila pa ngayon ang mga masasama sa lipunan. Baligtad na baligtad no? Kung sino pa yung nagpapabaya dito sa mga droga, kung sino pa yung may anak na nagtutulak, ewan ko kung nagtutulak ba yun o ano. Talaga nga namang grabe. Grabe yung pabaya nila sa droga, kaya bumabalik na naman tayo, kaliwat kanan, nakawan. Mamaya may papakita ko sa inyo, kaliwat kanang nakawan, kaliwat kanang patayan, kaliwat kanang rape. Makikita mo. Tapos sila pa ngayon yung bida-bida. Sila pa yung quote-unquote nasa legal process. War on drugs na bloodless? Tangina, saan ka nakakita nun? War on bloodless. Hindi ho. Panoorin nyo ho yung mga documentary about cartel, drug cartel. Pwede mo bang masabing bloodless yun? Tapos ginago nyo yung... Hindi ko maintindihan Bilib na bilib tayo sa Amerikano. Pero ultimo sa Amerika, problema ang droga at hindi bloodless ang labanan ng droga sa Amerika. Hindi ho bloodless yan. Kaliwat kanan ng patayan dyan. Diba ho? Tapos sasabihin nila, hindi, ito ang Amerika, they protect human rights. Anong human rights? Gago ba kayo? Kaliwat kanan nga ang ano dyan ang pag-aano ng mga pulis dyan Tapos human rights. Tapos yung pumatay na mga kriminal, yung namuno sa mga kapulisan noong panahon ni Pangulong Duterte, sila pa talaga yung gigipitin nyo ngayon. Ito, panggigipit to Itong Blue Notice sa Interpol. Di ba? Panggigipit to. Ay, nako. Bahala kayo sa buhay nyo. Kapag pumunta ang mga ito ng ibang bansa, ay maaari silang pigilan sa immigration pa lamang. Salamat sa mga iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa. Grabe tinan mo yung nasa likod ni Trillanes Kita mo yung nasa likod niya, talagang meron pang ganun-ganun Styles na yan. Alam mo kung bakit? May nagkwento kasi sa akin May nagkwento sa akin Sabi sa akin, dating kasamahan din itong lokon to, sabi, yan si Trillanes, mahilig yan sa sa optics. Yung para magmukhang astig. Yung buhok niya hindi gumagalaw. Yung tayo niya ganyan. Para para mukhang lalaki. Diba? Ganyan. Para mukhang gentleman. Tapos may mga security na akala mo mga pero sa totoo lang, ewan ko kung security ba talaga yan Hindi, ganyan yan. May nagkwento kasi sa akin. Basta, ayoko na magsabi. Nag-iikot daw sa Caloocan yan, ganyan ng style. Yung parang siga, yung parang matipuno, gentleman, tapos maraming amuyong sa likod. May mga vloggers, kunwari sikat, pero wala namang kumakaway sa kanya. Ismail, kunwari meron kausap, tapos ibibidyo ng mga tanga niyang vlogger. Totoo. May ganyan. Pero nagkwento sa akin, wala nang pumapansin dyan, pumupunta sa Caloocan yan Walang pumapansin daw dyan. Hindi nga kilala yan dyan Tandaan ninyo, yung mga tao dyan, inisu dito kasi, alam mo yun, parang, ikaw, halimbawa, taga kunwari lang, taga Makati ka, di ba? Tapos, all along, hindi, wag naman Makati, sabihin na nating, Tagalagro ka, Tagalagro. Ang pangit magsabi ng salita kasi pangit ng kwento ko Halimbawa, Tagalagro ka. Tapos, ang hirap-hirap sa buhay sa Lagro. Di ba? Tapos, ang daming baha, ang daming problema. Tapos, bigla may papasok na politiko, sasabihin niyang, taga dito ako Tagalagro ko. Kaya iboto niyo ako dito sa Lagro. Barangay Captain. O kaya barangay Kagawad. Di ba? Pero, hindi mo siya nakita during mga dilubyo dinaanan, Lagro, bagyo, pandemic. Wala, hindi mo siya nakita. Di ba mabibuisit ka? Bigla ka na lang sumulpot dito dahil gusto mo lang maging kagawad.
Parang ganyan po ito si Trillanes. Si Trillanes po, alam mo yun? Dumaan lahat ng problema sa Caloocan. Hindi mo siya nakikita. Tapos ngayon, biglang tatakbong... biglang tatakbong biglang tatakbong mayor ng Caloocan. Anak ka ng wewe, oh. O, di ba? Ako, sabi ko na nga ba, maniwala kayo sa akin, itong taon to, talagang iba tinetake nito. Kasi yung imaginasyon niya, feeling niya talaga sikat siya, pero wala. Maniwala kayo sa akin, wala akong pumapansin dito sa tao na to. O, tuloy. Pasok. Yan, tuloy. Wala na akong pandot-dot. Lalabas. So yun yung magiging sitwasyon pagka merong blue notice. Samantala, sa mensahe ni Solicitor General Menardo Guevara sa UNTV, sinabi nitong wala siyang impormasyon sa request para sa Interpol Blue Notice. Alam mo, ang kit-kit mo talaga, Trillanes, ano? Every time tinatanong, meron kang revelasyon, lahat ng mga opisyal dinideny yung sinasabi mo. Katulad ito, sinabi mo, may blue notice na, ito sila Duterte, blue notice na sila Bato. Yung itsura niya, convincing eh. Pero nung tinanong na nung si Guevara kung may ganun ba, wala siyang alam sa sinasabi ni Trillanes. Anong tawag dyan? Trillanes, ang mundo ka ba? Nabubuhay. Anong henerasyon ba yung kinabubuhayan mo? Bakit laging walang alam ang gobyerno sa sinasabi mo? Ano bang meron ka? Manghuhula ka ba? Di ba? Hindi nyo naman napapansin? Every time, lagi ito may sinasabi. Merong disturb ginagawa ang mga Duterte. Tinanog ang camera. Ano sabi sa camera? Sabi sa kanya, pambansang Marites yan. Ito naman si Guevara. May blue notice sa Interpol si Duterte, sila De La Rosa at iba pa. Anong sagot ni Guevara? Wala kaming alam dyan. Ewan ko sinasabi napupulot siya mga ganyan niya.